Jocelyn. Samahan mo kaya ako dito? Wow, ang sexy naman ng daddy ko. Tanggalin na rin yung shirt mo. Ang isang masayang love story online. Hello? Nauwi raw sa online extortion. Nangyari? Anak! Nangyari na lang mo! Anak! Ano ang kwento sa likod ng krimeng ito? Isang PWD ang naging biktima ng extortion ng isang nagpakilalang babae online. 2021 nang makilala ni alias Aki ang inireklamong si alias Jasmine. Nagkapalagay ng loob at nagkaroon ng relasyon ang dalawa. Ngunit nang magtagal ang kanilang pag-uusap online, dito na hinutkutan ang biktimang si Aki at nagbantang ipagkakalat ang kanyang mga sensitibong litrato sa oras na hindi makapagbigay ng sustento. Samahan niyo ako sa pagtuklas ng katotohanan tungo sa paghahanap ng katarungan sa likod ng kasong ito. Magandang hapon. Ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories. Taong 2020, nakilala ng 26 na taong gulang na si Aki ang isang nagpakilalang babae sa isang social media app. Nag-uusap sila dun, sir, sa social media account through video cam. Kahit isang PWD, nagsisikap si Aki. Sa katunayan, nagkatrabaho siya bilang isang real estate agent sa Quezon City. Ma'am, baka interested po kayo for new condo po. Malapit po sa MRT, LRT. Yung ating biktima kasi nasa hustong gulang pero tinatrato siya na isang bata in according dun sa Republic Act 7016. Tapos yung mga parents po nito, sir, is mayroong mga negosyo na kung saan na kaya nagkapera din itong special dyan is minsan pinapatao nila at binibigyan nga nila ng ganyang pera na yun yung pinang-ipon niya para sa sarili niya. Pero napansin daw ng mga magulang ni Aki na napapadalas ang paggamit niya ng cellphone. Sino ba yung katext mo? Wala pa. Kaibigan lang po. Uy, wala naman pala eh. Mamaya na yan, kumain ka muna. At tila may kausap daw itong babae online. Yung buhay ng anak ko na binigay ko para sa kanya bilang magulang, nakuha niya yung sumaya at ito lang simula nung nakilala niya tong tao ko, biglang nagbago yung behavior ng anak ko. Hindi na siya yung dating anak ko na expect na open sa akin, nagsasabi ng totoo. Ang hindi alam ng pamilya, lumalalim na pala ang ugnayan ng dalawa. Ang kausap niya, nagpakilala bilang si Jasmine. Sandali lang po tayo. Hanggang sa nagsimula na raw ang paghingi ng pera ni Jasmine kay Aki. Hello? Aki, naabala ba kita? Okay lang. Bakit ka umiyak? May malaking problema kasi ko eh. Kailangan pa talaga ng 15K. Wala na akong ibang malapitan eh. Akala nung anak ko, tama lahat ng sinasabi. Akala niya, masasandalan ng anak ko siya, pero hindi ganun yung ginawa niya. Nako, tignan ko medyo malaking pera kasi yun eh. Please? Uy. Ang hindi alam ng biktima, isa pala itong patibong sa mas masalimuot na pagdadaanan niya sa kamay ni Jasmine. Hiniling-hiling ko lang sa apps kasi may nung kausap lang ako sa ibang tao, parang malibang na mismo. Kasi minsan kasi parang kulang kasi ako. Saan hahantong ang relasyon ng dalawa? Mas maganda
Pumunta ka pala sa personal. Ikaw napakabalero mo pala. Matapos ang isang taong pag-uusap online, mas lumalim ang relasyon ni Aki at Jasmine. Naman, Daddy. Natanggap ko na. Isang PWD, si Aki. Paano po ba nagsimula po ito? Well, initially kasi, nag-meet sila online. So during dun sa conversation nila, nagkaroon sila ng palagayan ng loob, which eventually na nagkameron sila ng online relationship. Saan mo gusto pumunta? Lingid sa kaalaman ng pamilya ni Aki, nakikipagkita na pala siya kay Jasmine. Sa tuwing siya po ay may kausap o siya po ay hawak po yung kanyang cellphone, ano po yung mga pag-uugali na inyo pong napansin na nagbago po sa inyo pong anak? Unang-unang, yun nga, dati nakita ko siya masayahin, nagti-TikTok lang siya. Yun yung habit niya lang talagang TikTok. Tapos sa amin, sa lamuha, masayahin siya. Talagang lahat ng pabor sa pamilya. Iniisip niya laging sa pamilya. Tulungan niya kami. Bakit ba hindi ka sumasagot? Hanggang sa pag-uusap ng dalawa online, mas lalong naging mapanghas. Dahil si Jasmine, nagpadala raw ng mga litrato na kita ang sensitibong bahagi ng kanyang katawan. Jasmine? Sorry, Daddy. Medyo natagalan yung pagbabayo ko. Bakit ganyan yung suot mo? Ang init kasi dito eh. Teka, sarap ulit punto. Ang ganda mo talaga, Mami. Thank you, Daddy. Do you think I'm sexy? Eto. Sexy pa rin ba? Ayon sa investigasyon ng mga pulis, may pagkakataong nagpadala rin ng sensitibong litrato si Aki kay Jasmine. Initan. Samahan mo kaya ako dito? Sige na nga. Wow. Ang sexy naman ng daddy ko. Tanggalin mo rin yung shirt mo. Ang hindi alam ni Aki, isa pala itong patibong. Sexy mo, Mami. Sa sipat niyo, ma'am, gaano na kalala yung pagmamanipula na ginawa nitong suspect natin dito sa ating biktima? Malala kasi, you disregard your parents. Kung hindi lang siya napigil, it could lead to other things pa. Bukod sa mga luhong hinihingi ni Jasmine, tinuruan din niya si Aki na mangutang sa mga online lending application para ibigay sa kanya ang pera. Ano ba yung mga bagay na kanyang hiniling mula po dito sa ating biktima? Pera, sir, tapos yung laptop, sir, nga na niloan dun sa online, sir. Nung wala nang maibigay itong special child na victim, sir, and then kinakailangan nga raw ng ganyang gadget, tinuruan niya, sir, na mag-loan dun sa lending apps na yun. At napagbigyan nga, sir. Nakuha nga yung laptop, sir. Oo, sige. Sige, mamaya na lang. Halos maubos na raw ang sweldo at pera ni Aki dahil sa mga hinihingi ni Jasmine. Wala pa. Binubuhos mo sa tao ng minamahal mo lahat. Parang ilalaban mismo kung kaya pa ba ipaglaban o hindi na. Pero yun pala, nung panahon na yun, Parang namatay na mismo, parang talo. Napansin na rin ng kanyang pamilya ang pagbabago sa ugali ni Aki. Oo. Nakamot mo na naman yung ulo mo. Problema ba, anak? Wala pa. Baka pwede makahingi ng kahit 500 lang po. Pamasahe ko po sana sa trabaho bukas. Di ba kasi sweldo mo lang? Saan napunta yung pera mo, anak? Napapaggastos po kasi. Tsaka napapagala po. Sige. Eto, anak, ha. Tipid ka, ha. Salamat po, Tay. Sa kwento po nung parents po, ayun nga po, nag-iiba na raw yung attitude. Parang stressful na yung yung mga araw niya. Kinukulit sila sa panghihingi ng pera, which is di naman talaga ginagawa dahil nga alam may ipon. Mukhang parating abordo anak mo, ah. Kaya mo siya.
Diba yun naman ang gusto niya? Yung makapag-desisyon siya sa sarili niya. Nag-aalala lang kasi ako. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Kaya naman ang mga magulang ni Aki, nag-alala na rin sa mga ikinikilos ng binata. Hanggang sa isang araw, si Aki bigla na lang hinimatay. Anak! Nangyari sa'yo, anak! Okay ka lang, anak? Alalayan mo! Anak! 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 Ano kaya ang matutuklasan ng mga magulang ni Aki sa kanyang cellphone? Nagkamaputihan ang PWD na si Aki at ang babaeng si Jasmine online. Pero ang pagkakamaputihan nila nauwi sa mas malalim na tensyon ng suspect. Hello? Wala akong 30K. Saan ako kukuha ng 30K? Sa inyo pong sipat, sir, gaano kadalas po hinga ng pera ng ating pong suspect, yung ating biktima? Actually, sir, ayon doon sa kwento ng victim, sir, parang monthly or talagang paganang kung kailan niya gusto mangingi. Hello? Pero dahil naubos na ang kita at ipon ng biktima, dito na raw na-delay ang pagbibigay niya ng sustento kay Jasmine. Pero may madilim na plano na pala si Jasmine kay Aki. Sa puntong ito, anong gusto mong sabihin sa mga magulang mo? Nakita nila yung mga sitwasyon. Kasi noong mga panahon yun, medyo tinatago mo yung iba mga bagay, ano? Nang isip ko kasi parang hindi ko alam. Kasi minsan sobra, minsan kulang. Minsan kasi sa akin kasi gulo ng isip ko na kasi hindi ko masasagot po yung tanong niyo po, yung parang pabalik po sa magulang, yung papasalamat ba o hindi. Nagbanta si Jasmine sa biktima na kapag hindi ito nagbigay ng pera, ay ipapakalat niya ang mga hubot-hubad na litrato ni Aki sa social media. Paano po napasa kamay ng suspect po natin yung litratong sensitibo na yon ng ating biktima? Yung video call sa sir, unang nagpakita ng ganong bagay itong suspect. And then, after niya makita yun, sir, para nakumbinsi itong minor na sir, special child. At yun nga, naikayat siya magbigay ng ilang litrato niya rin, sir. So, sa madaling sabi, sir, bin-blackmail po niya yung ating pong biktima gamit yung kanyang sariling litrato na ipinadala sa kanya in confidence. Yes, sir. Based po ito, sir, sa mga conversation na nakita natin doon sa social media account ng victim po natin. Sa sobrang kaba at sama ng loob, bigla na lang daw hinimatay si Aki. Anak! 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 Lalanis ko ya. At habang walang malay si Aki, nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang mga magulang na tingnan ang kanyang cellphone. Ano yan? Ano yan? Sino nagtatext na yan? Ano ang matutuklasan nila sa cellphone ni Aki? Makatakas pa kaya ang biktima mula sa pambablackmail sa kanya ng suspect? Wow, ang sexy naman ng daddy ko. Tanggalin mo na rin yung shirt mo. From online love to online extortion. Yan ang sinapit ng 26 years old na si Aki sa kamay na nagpakilalang si Jasmine. Batay sa investigasyon ng Manila Police District Anti-Cybercrime Team, mahigit 100,000 piso ang nakuha di umano ni Jasmine kay Aki. Ayon nga po, ma'am, sa reklamo po ng ating magulang ng victim, nalaman lamang po ito nung hinimatay minsan itong ating special child. Guys, ito si kuya nyo! Guys, ito yung kuya nyo!
So nung nakita po yung cellphone, binasa po nung parents, doon lamang po natuklasan na etong kanilang anak na special child, hinihingan nga palagi para sa sustento. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang mga magulang na tingnan ang laman ng kanyang cellphone. Anak! Anak! Mila, tingnan mo! Mila! Anak! Tingnan mo! Ano yan? Sino nagtitext na yan? Itong babaeng to pinaglalaro ng anak natin. Oh, hinihingan niya ng pera ang anak natin? Ano ba yan? Tingnan nyo, oh! Oh! Ano gagawin natin? Magbabayad sa atin. Magbabayad sa atin to. Ang anak natin! Dito na napag-alaman ng mga magulang ni Aki na lubog na ito sa utang dahil sa panghuhot ng suspect. Kaya di na nag-itubili na magsumbong sa pulis ang mga magulang ni Aki. Paano po nagsimula ang trabahong pong ito? Paano po napunta sa ACG-MPD? Actually, sir, yung magulang nung special child, sir, kasama yung special child, pumunta rin sa office natin. Sir, matutulungan niyo po ba kami? Sa totoo lang, sir, PWD din po ang anak namin. Bata pa po siya. Lagi na siya nasi-seizure. Pero kahit ganito po si Aki ko, pinilit niya pong magsumikap para sa sarili niya. Tapos ganito pa po ang nangyari. Sir, parang awan niyo na po, tulungan niyo naman po kami. Ito. Aki, para mahuli natin ng babaeng to, kailangan namin ng tulong mo. Ang gagawin natin ay magsa-set up ka ng meet-up kay Jasmine. Pero, huwag mo ipapaalam na magmamatyag kami. Kaya mo? Oh. Sige. So, as to their report, natuklasan nila na yung anak nila na special child, nahututan ng ilang taon hanggang naubos yung mga inipon niyang pera, and then naturuan pa na mag-online lending na kung saan nakapag-utang pa ng isang laptop at naibigay din dun sa suspect po natin. Yes, Daddy. Namiss pa na ba ako? Free ka ba ngayon? Pwede ba tayo magkita? Daddy, ibibigay mo na ba yung allowance ko? Oo. Ibibigay ko na. I love you. Maganda na tayo. Matapos ipakita ang lahat ng ebidensya na hawak ng magulang ni Aki, dito na iginasa ang isang entrapment operation laban kay Jasmine. Nag-worry po sila dahil parang active pa po yung communication ng ating subject sa ating victims. No? Hindi nila hinayaang i-block na lang. Insisting na makuha yung sustento, ayun nga po yung naging paraan natin, sir. Para magkaroon tayo ng police operation para dito, sir. Kumagat naman kaya ang suspect sa patibong ng mga otoridad? Totally na ang sakit kasi nung ganyan ko sa akin kasi na parang ako mismo ng taong simpleng tao lang, nagbahal lang ako. Para sa akin, di ko alam na okay pagbaba ko o hindi. Mapanagot kaya siya sa kanyang ginawang panluloko? May isa pang revelasyon na iginagulat ng mga otoridad maging ng biktimang si Aki. Binlackmail ng isang nagngangalang Jasmine ang PWD na si Aki, 26 years old. Umabot ng higit 100,000 pesos ang nakuhang pera sa kanya kapalit ng hindi pagpapakalat ng kanyang maselang larawan. Kaya naman ang kanyang mga magulang humingi na ng saklolo sa mga pulis. Aki, para mahuli natin ng babaeng to, kailangan namin ng tulong mo. Ang gagawin natin ay magsa-set up ka ng meet-up kay Jasmine. Pero, huwag mo ipapaalam na magmamatyag kami.
Kaya mo? Sige. Nahihiya siya sa mga tao kasi hindi nga ako sanay yung anak ko sa ganyang sitwasyon dahil simple lang ho yung pamilya namin. Agad iginasa ang isang EDNAPED operasyon. Sa surveillance video na ibinigay ng PNP MDAC, makikitang nag-uusap ang biktimang si Aki at ang kanyang online lover na si Jasmine sa loob ng isang mall sa Manila. Ilang sandali pa. Ano nangyari po dito? Makikita ninyo na iaabot nung special judge yung pera na demand nung suspect po natin. Okay. Ito rin ang naging hudyat ng operatiba para hulihin ang suspect. So, ano naman po yung sinasabi ng ating subject po sa inyo nung pinapaliwanag yung dahilan na kanyang pag-aresto? Ayun sir, ina-allege siya na may relasyon daw sila ng tao. Kaya lang, sabi nga namin, nagre-reklamo kasi yung magulang, nag-file ng complaint and then, ayan nga yung nagresulta, ba't siya inuwi. Agad dinala ang suspect sa Manila Police District. Matapos yung halos 3 taong panghuhut-hut ay naaresto na ng mga tauhan ng MPD Anti-Cybercrime Team itong subject natin na si alias Jasmine sa isang mall sa Maynila matapos nga siyang ireklamo ng pamilya ng biktima. Siya ba nag-blackmail sa'yo? Siya po. Sir, hindi ko po siya binablockmail. Ang totoo po niyan, mag-boyfriend po kami. Hindi lang po kami nagkakaintindihan. Ginawa ko mga anak ko! Dahil wala mong PWD siya! Anong klase ka? Pero bukod sa panloloko at pambablackmail kay Aki, may isa pang revelasyon na ikinagulat ng mga otoridad maging ng biktimang si Aki. Anong buong mong pangalan? Jasmine de la Cruz po. Sino pong Carlos de la Cruz? Sabi ka ng totoo. Anong tunay mong pangalan? Carlos de la Cruz po. Nung araw ding yon, napag-alaman na ang suspect isa pa lang transgender. Tapusin na natin to kasi ayoko nang magulo sa inyong dalawa at isa-isa. Kasi ako, simpleng tao lang, mapagmamahal lang. Yun lang ang gusto mo, mahalin ka. Oo, yung tapat ng maling ng totoo. Maharap sa reklamong swindling of minor in relation to Section 6 ng RA 10175 ng Cybercrime Prevention Act of 2012 sakaling mapatunayang nagkasala ang inireklamong si Jasmine. Although ibinigay po ito ng usang loob nga nung biktima, kaya nga lang dahil special child siya at hindi niya kaya magdesisyon para sa sarili niya. So, kinonsidera po natin na isang panloloko po ito, swindling. Bukod dito, maharap din siya sa kasong Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o OSAIC sa ilalim ng RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Dahil sa pagkatago nito ng mga masasailang litrato ng biktima. Yung online sexual abuse and exploitation of child, may mga picture na maselang litrato itong victim na ginagamit din po sa panghihingi sa kanya. So yun po yung mga kinaso po natin sa kanya. Yung 3 po na. Ngayong araw nga ito ay sinubukan natin puntahan ang bahay na inuupahan ng inireklamong si alias Jasmine dito sa bahagi ng Quezon City. Pero sa kasamaang palad ay wala na tayong inabutan. Huli man sa akto ng pagtanggap ng pera si Jasmine, pansamantala muna itong pinalaya alinsunod sa utos
ng Prosecutor's Office. So initially, medyo pinalaya mo na nila yung suspect natin. Yes, sir. Based dun sa resolution ng opisina ng prosecutor, hinahanap lang isang part ng document with regard dun sa assessment, and then pwede naman i-refile, sir. Gaano po kayo kaprosigido, Chief, na i-refile yung kaso laban sa subject natin? Once po, sir, na makuha po natin yung document, sir, we will immediately refile this case to the Prosecutor's Office of Manila. Ayon naman sa magulang ni Aki, itutuloy pa rin nila ang pagsasampa ng reklamo laban kay Jasmine. Umaasa pa po ako sana mabigyan ng hustisya yung nangyari sa amin. Hangad nila ay mapanagot sa batas ang taong nanloko sa kanilang anak. Kailangan pagdusahan mo to para matuto ka na mali yung ginagawa mo. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan tungo sa paghahanap ng katarungan, ako si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories.